Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ay ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan nyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat at pakinig sa homilya. Mga minamahal na kapatid, Merry Christmas po sa inyong lahat. At nararapat lamang na batiin pa natin ng bawat isa ng Merry Christmas dahil alam naman po natin na ang Pasko ay hindi lamang isang araw. Ang Pasko ay hindi lamang kahapon. Kaya sana wala po sa atin bago matulog kagabi nagsabing, "Hay, salamat, tapos na ang Pasko." Sa katunayan, kahapon pa lang po ang unang araw ng Pasko. At ang Pasko ay isang panahon sa simbahan, kaya Kapaskuhan. At sa taong ito, ang huling araw ng Pasko ay sa January 12 pa. Sa linggo na ipagdiriwag natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Kaya mabuting balita ito sa mga hindi nakapamasko kahapon dahil umuulan. Pwede pang mamasko hanggang January 12. Pero hindi magandang balita para sa mga ninong at ninang na akala nakalusot na kahapon. May nagsabi po sa akin, sabi niya, "Naku, ako marami akong inaanak. Kaya kapag dumarating sa akin ng mga inaanak ko, sinasabi ko, alam ba ninyo kung saan nanggaling ang salitang Pasko? Sa dalawang salita, pas, ako." O kaya pag may namasko sa inyo, sabihin nyo, pas, ako. Mga minamahal na kapatid, kahapon, pinagdiwang natin ng buong kagalakan ang pagsilang ng ating Panginoon. Katuparan ng pangako ng Diyos mula pa nung panahon ni Eva at ni Adan. Natupad sa pagsilang ng anak ni Maria, isang sanggol na sinabi ng mga anghel ang tagapagligtas ng sanlibutan. At ang isang sanggol palaging nagbibigay sa atin ng kagalakan. Parang mahirap mainis sa isang bata. Parang mahirap magalit sa isang bata. Kapag merong sanggol, gumagaan ang ating loob. Pag merong sanggol, nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kaya nga hindi pa minsan
kapag ang isang anak ay nagdalang tao nang wala sa oras, minsan sumasama yung loob ng magulang. Nagagalit yung magulang doon sa anak. Pero kapag dinala na yung sanggol, sasabihin, apo po ninyo, naku yung lola't lolo, nawawala na ang galit, tuwa na ang nararamdaman. Sa pagsilang ng isang bata, binibigyan tayong lahat ng kagalakan. At nawayan po yung pakiramdam natin kahapon, punong-puno ng kagalakan dahil sa katuparan ng pangako ng Diyos, dahil sa pagkakatawang tao ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero sa araw na ito, ikalawang araw ng Pasko, pinagdiriwang naman ng simbahan ang kapistahan ni San Esteban, ang kauna-unahang martir, ang kauna-unahang nag-alay ng buhay kay Jesus. At narinig natin ang kwento ng kanyang pagiging martir sa ating unang pagbasa ngayon. Kay San Esteban, natupad yung mga sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Ipagkakanulo kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Mga minamahal na kapatid, kahapon ang pagdiriwang punong-puno ng kagalakan dahil sa isang sanggol. Ngayon, ang pagdiriwang ay tigmak ng dugo dahil sa kamatayan ng isang martir. Pero iisa lang ang pagdiriwang na ito. Kahapon tungkol sa pagdating ni Jesus bilang sanggol na nagbibigay sa atin lang lahat ng kagalakan, ng gaan ng loob at ng pag-asa. Ngayon, sa kapistahan ni San Esteban, dumating din ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya naman nagawa niyang ialay ang kanyang buhay para kay Jesus. Ang Pasko, hindi lamang tungkol sa sanggol na si Jesus. Sa anumang pagkakataon sa ating buhay na dumarating si Jesus, Pasko. Dumating man siya sa mga panahon na masaya, magaan, sa mga panahon na punong-puno tayo ng kasiyahan, yan Pasko. Pero dumating man siya sa karanasan ni Esteban, paghihirap, binato hanggang mamatay, nag-alay ng kanyang buhay. Pero yan din pagdating ni Jesus, ang kanyang karanasan ay Pasko din. Tayo po ay naghahanda para sa kapistahan ng ating minamahal na ina, Nuestra Señora de la Soledad. At ang ating mahal na ina sa kanyang taguri na Nuestra Señora de la Soledad ay kaakibat din ang pagdadalamhati, ang pag-iisa, ang kalungkutan, lalong-lalo na dahil sa kamatayan ng kanyang anak na si Jesus. Pero kayo po ay naghahanda ng kapistahan ng solidad sa masayang panahon ng Pasko. Ang mahal na ina nagdadalamhati, pero naghahanda tayo sa kanyang kapistahan sa panahon ng kagalakan. Hindi ito magkaiba dahil sa buhay ni Maria, sa bawat pagdating ni Jesus, noon mang dumating si Jesus bilang sanggol na kanyang isinilang, o yung pagdating ni Jesus sa kanyang puso na nasugatan dahil sa kamatayan at paghihirap ni Jesus, yun din karanasan ng Pasko. Kaya mga minamahal na kapatid, kung ang ating Kapaskuhan ay masaya, buo kayo bilang pamilya, walang problemang pinagdaraanan, nakakaahon naman, mapayapa at masaya, salamat sa Diyos sa inyong masayang Pasko. Pero kung sa Paskong ito, merong problemang kinakaharap,
merong krisis sa inyong buhay o sa pamilya, merong kaaway o hindi kasundo o hindi pinapansin, kung merong kabigatan ang buhay, kung nagkawatak-watak ang pamilya o merong nasa ibang lugar, at may kalungkutan at kabigatan ang Paskong ito, kahit anong mangyari, Pasko pa din. Kasi dumarating si Jesus. Dumating man siya bilang sanggol na nakahiga sa sabsaban o bilang Jesus na nakapako sa krus. Kapag dumating si Jesus sa anumang paraan sa ating buhay, yan ay Pasko. Alam po ninyo, ilang Pasko na ang nakakaraan, meron akong isang kaibigan na yung kanyang asawa ay pumanaw sa araw pa naman mismo ng Pasko. Kaya nung mabalitaan ko yon, ilang araw pagkatapos yung araw ng mamatay, pumunta ako sa burol at sabi ko dun sa kaibigan ko, naku, napakalungkot naman ng iyong Pasko. Sabi ko sa kanya, I'm very sorry for what happened. No? Ito pa namang panahong ito, dapat masaya, buo ang pamilya. Pero sa araw na ito, sa araw pa naman ng Pasko, dun ka nawalan ng asawa. Pero sabi niya sa akin, pero Father, Pasko pa din. Pasko pa din. Dumating siya sa buhay ng asawa ko. Dumating si Jesus sa buhay ng asawa ko. Kaya kinuha niya si Jesus. Kinuha ni Jesus ang aking asawa. Yan, Pasko pa din yan. Kaya kahit mabigat sa aking kalooban, may kapayapaan dahil alam kong kasama niya si Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, kamusta po ang inyong Pasko? Paanong dumating si Jesus sa inyong buhay ngayong Kapaskuhan? Bilang isang sanggol ba na nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan? O bilang Kristong nakapako sa krus na punong-puno ng pagdurusa at paghihirap? Anumang paraan po dumating si Jesus sa ating buhay. Sanggol sa sabsaban, Kristong nakapako sa krus, tanggapin natin siya sapagkat siya ang iisang Jesus na ating Panginoon. At sa tulong na rin ng ating mahal na Birheng Maria, nawa matanggap natin si Jesus ng buong puso, sanggol man o Kristong nakapako sa krus, sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kaligtasan at ng pag-asa. Magsiupo muna po tayong lahat. Nais ko lang kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan muna sa ngalan po ng sambayanan ng parokya ng Nuestra Señora de la Soledad. Ako po ay nagpapasalamat, taus-puso nagpapasalamat sa ating butihing, panauhing pari na nagdiwang ng ating banal na misa, si Reverend Monsignor Reginald Malikdem, ang ating Vicar General ng Archdiocese of Manila at ang chaplain ng Mary Mother of Hope Chapel ng Landmark at Our Lady of the Most Holy Rosary Chapel ng SM Makati. Palakpakan natin si Father Reggie. Father, solidad clap. Yan. Ganyan pumalakpak dito, Father. May tono. Si Father Reggie ay aking teacher sa liturgy nung ako po ay nasa theology pa ng San Carlos School of Theology. So, kaya medyo behave tayo sa pagli-liturgy natin. Tinitingnan ko kung may tama ba o mali sa ating gagawin. Si Father Reggie po ay teacher ko po. Yan. Maraming salamat, Father Reggie, sa pagpapaunlak po. At syempre, si Father Reggie rin yung tumawag sa akin nung ako ay aalisin na sa Ermita Church at gagawin ng kura paroko. No? Natandaan nyo, nakwento ko po, no? Si Monsignor Reggie po yon. Father, maraming salamat po. At ganun din po, nais ko pong pasalamatan ang ating mass sponsors for this evening celebration, ang Enrico and Janina May Macaranas family. Maraming salamat po. At
inaanyayahan ko po kayo sa ikalimang araw ng ating Misa Nobenaryo bukas sa pangunguna ng ating panauhing pari na si Reverend Father Genaro Diwa, no? Isa na namang liturgist. No? Teacher ko rin po. Siya ang ating magdiriwang ng banal na misa bukas. Siya rin ang chaplain ng Sacred Heart of Jesus Chapel ng Rockwell, Makati. Bukas po, parehas na oras pa rin po, 6:00 ng gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat.